I know the Lord will make a way. Yes, oh God, Jesus. For me. Langisan mo. Langisan mo ang puso ito. Langisan mo ang puso ito. Yes, oh God, Jesus. Puspusin mo. Puspusin mo ng iyong espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang pusong ito. Once again, banalin mo. Hallelujah. Lord Jesus. Banalin mo ang pusong ito. Puspusin mo ng iyong espiritu. Ang kalakasan ko, malalin mo ang puso ito. Yes, Jesus. Banal na Diyos, katastasan sa lahat, likha ng langit at ng lupa, lumikha at nag-anyo sa amin sa tiyan ng bahay bata ng aming mga magulang at kami ay lumabas na malusog at binigyan mo ng mahabang buhay hanggang ngayon, humihinga. Amen. May lumalapit sa inyo, Panginoon, sa mga sandaling ito. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa pamilya o kanino man. Yes. Huwag mo tulutan na kami ay mawala sa mundong ito na may bahid at mantsa ng kasalanan ng aming mga puso, katawan, at espiritu. Sapagkat ikaw lamang ang may kapangyarihan magbanal sa tao, hindi ang relihiyon o ang sinuman, kundi ang iyong banal na dugo, banal na espiritu at presensya, na siyang patuloy na tumatawag sa amin at nag-iingat sa amin at nagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkalimot sa iyo mga salita at sa iyong mga pinagbibilin sa amin. Tunay na ikaw ay Diyos na mahaba ang pasensya, mahaba ang pagtitiis at mapagpatawad, at nakahanda ka sa lahat ng oras sa aming pagbabalik loob, sa aming pag-amin, sa aming mga kasalanan at kahinaan at pagkukulang. At magbibigay ka ng pag-asa sa bawat tao na wala ng pag-asa. Magbibigay ka ng kalakasan sa bawat nangihina. Yes. Hallelujah. At nagbibigay ka ng aliw sa mga nalulungkot, Panginoon, at hindi alam kung saan patutungo ang kanilang isip at buhay.
Nagbibigay ka ng kapunuan sa mga taong kahit na may mga trabaho at salapi ay meron pa rin kulang at hinahanap at hindi matatagpuan sa material na bagay, Oh, sa mga kayamanan, magandang bahay o pag-aari, kundi sa iyo lamang matutugunan, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, Panginoon, at sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos na hatid ng Espiritu Santo sa bawat puso na nakabukas para sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa hapong ito at aming binibless ang iyong holy and most highest mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat sa pagtitipon na ibinigay mo sa iyong mga anak sa kabila na may mga sila ay may day off ngayon, Panginoon, ay sa halip na mamasyal at ugulin ng oras kung saan ay dinako mo sila sa fellowship, sa pakikipag-banding sa isa't isa at sa pagdama ng iyong presensya, Panginoon, sa dakong ito. Pagpalay mo rin tahanang ito, Panginoon, na naging daan para magawa ang pagtitipon nito at di lamang ang tahanang ito, mga nakatira dito ay makasumpong ng biyaya sa iyo, Panginoon. Unang-una sa lahat, spiritually, physically, and materially, and financially, Lord. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So habang tayo nakatayo, ating buksan ng salita ng Panginoon dito sa aklat ng 1 Corinthians 15:51 to 54 at babasahin sa atin ni Pastor Jason at pakinggan natin bago tayo magsiupo. 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 51 hanggang 54. Sa wikang banyaga po mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 54. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, that is swallowed up in victory. Sa Tagalog, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tadapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Palayan ng Diyos kanyang mga salita. Tayo pong manalangin. Bless, Lord, thy holy word. Amen. And bless each and every one, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mali na po tayo makaupo. At isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Lahat po ba ay masaya? Amen. Amen. Sana lahat masaya at walang malungkot, ano? At dahil hindi daw nilikha ang puso ng tao para maging malungkot. Amen. Ang tao ay nilikha ng Diyos para maging masaya lagi.
Kaya sabi ni Apostle Paul ay, rejoice in the Lord always. Amen. And again, I say rejoice. Amen. At ang puso daw na masyadong problematic, masyadong malungkot ay nagdudulot ng sakit sa mga organs ng tao. So, lahat ng emosyon That's true. na hindi maganda nagdudulot ng masama sa kalusugan. Yung sobrang galit, no? Yung sobrang lungkot. Kaya nga si Adan, nung nalungkot doon sa Garden ng Eden, amen, binigyan siya ng partner. Kasi ayaw ng Diyos na nalulungkot yung mga anak niya. Pero hindi maiwasan kasi sa mundong ito ngayon, di ba? Noon sa panahon ni Adan, wala pang mga problema mga tao noon, pero natuto ng malungkot ang tao. Lalo ngayon, sa dami na ng hinaharap natin problema. Ang dami ng dahilan ba't tayo nalulungkot, di ba? Amen. Sa trabaho, sa pamilya. Noon, isa lang ang dahilan ni Adan yung nalulungkot siya, wala siyang partner. Ngayon, ang dami ng dahilan kung bakit nalulungkot ang tao. Di ba? So, pero ang pinaka-the best sa lahat, kung ang puso ng tao ay nalulungkot, merong comfort. At ang sabi ng Bible sa John chapter 14 na the Holy Spirit is our comforter. Amen. Amen. Kung wala mang tao na aaliw sa iyo, amen, wala mang available na taong aaliw sa iyo. Kasi minsan kahit yung kapamilya mo, hindi marunong mag-aliw sa iyo. Nagdadagdag pa nga minsan ng problema at alalahanin, di ba? Pero ang Holy Spirit ay lagi nandyan. Siya ang mga aliw na ibinigay ng Diyos para sa atin. At kapag nalulungkot tayo, alam niya. Amen. At siya ay concern or nagmamalasakit sa atin. Di ba tayo marunong tayong magmalasakit? Di ba sa iba? Sino sa inyo hindi marunong magmalasakit? Wala siguro, no? So kung tayong mga tao ay marunong magmalasakit, mas higit ang Diyos. Kumbaga, mas sensitive siya. Tayo minsan, nadidedma natin yung tao pag nainis tayo Di ba? Nainis tayo sa tao, tinitikis natin. Dinidedma natin. Yung mga chat sa atin, di natin sinisin or sinasagot dahil alam natin may request Tama? Parang nakaka-relate kayo. Siguro, ginagawa nyo rin. Pero ang Diyos, hindi siya ganon. Kung ano yung nararamdaman mo, hindi kanya dinididma. Lagi siyang nandoon, naka-concern ba? Ayaw niya na mananatili ka sa ganong kalalagayan kasi alam niya na pwedeng may magawa kang negatibo. Pagka walang dumating sa'yo na tulong o aliw, kaya ang Diyos ay mapagmalasakit sa atin. Amen. Kaya nga, sa buhay natin dito sa Hong Kong o sa mundo, kailangan talaga natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa pera lang, sa trabaho, o sa mga naipundar natin na gamit, bagamat maganda yan. Lahat yan naglalaho Lahat yan pwedeng mawala, isang iglap. Kapag tayo ay nagkaroon na ng karamdaman, huwag naman sana. Pero aking misis ay namatay sa breast cancer, sa isang iglap. Diba? Na isang napaka-sipag at napakabait na tao. So, ibig sabihin, walang bagay dito sa mundo na permanente or teka nga, pwede nating tungtungan, sabihin natin na marami na akong ipon sa bangko, may bahay na ako, tama na to, satisfied na ako. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kasi isang iglap pwedeng mawala yung bahay sa sunog, sa lindol, tama? Isang iglap pwedeng mawala yung bahay sa baha. Sa isang iglap pwedeng mawala yung mga mahal natin sa buhay, sa sakit, sa aksidente. Kasi napakadaming kadahilanan sa mundo ba't nawawala ang isang bagay at ang isang tao. Kaya,
pinaka-secured sa lahat, pinaka-the best, is to trust in the Lord talaga. Kahit sa lakas mo, di ka pwede magtiwala. Sabi mo, bata ka pa? Sabi mo, malakas ka pa? Hindi. Kailangan meron kang object of strength, object of worship, at hindi dapat yun material na bagay. Dapat si Lord yun. Kasi siya yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Siya yung dahilan kung bakit tayo nandito humihinga. Dahil siya yung lumikha sa atin sa tiyan ng ating mga magulang. At siya yung naglabas sa atin, at siya yung nagpalaki sa atin, siya yung nagbigay sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding, at siya yung nagbigay sa atin ng mga blessing ngayon. Trabaho ngayon. Kaya dapat po nating ibalik kay Lord. Huwag nating sabihin na nagawa ko mga bagay nito sa aking katalinuhan, karuwag. Pag ganun po, may insulto natin ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, hindi ka pala nagtitiwala sa akin, So, subukan nga kita. Di ba? Eh, yung mga tao, saka lang sila tumatawag pag may sakit na. Saka naalalang Panginoon, bedridden na sila. Nung malakas pa sila, nakalimutan nila ang Panginoon. Saka sila nagsisisi sa kanilang pagkukulang nung alam nilang patapos na yung buhay nila. Pero sometimes, it's too late to do that. Parang mas gusto ng Panginoon na habang malakas ka, habang malakas tayo, doon natin siya hanapin. Doon natin siya paglingkuran. Huwag yung parang, ikaw ba kung bibigyan ka ng regalo ng isang tao, gusto mo ba na yung lantanan na grapes at saka lantanan na mga prutas, matutuwa ka ba? Di ba hindi? Tama? Regalo sa'yo, lantanan na orange at saka mansanas, panat na. Di ba? Sa halip na matuwa ka, magagalit ka na doon sa nagregalo. Palagay mo ba sa akin? Biik or animal? Di ba? So, ganun din ang Panginoon. Kailan mo ibibigay yung lakas mo, buhay mo? Yung ka na. Ilang oras na lang, ikaw ay papanaw na. So, gusto ng Panginoon na habang malakas pa tayo, amen, habang tayo ay sariwa pa sa ating edad at ating mga katawan, hanapin na natin siya kasi yun ang gusto ng Panginoon. Huwag natin siyang gawing parang second chance lang na kung naubusan natin ng lakas, saka tayo tatakbo sa Kanya, hindi rin ang Panginoon nalulugod sa ganon. Alright? So sa buhay natin ngayon sa mundo, kagaya ng sinasabi sa ating binasa, no? Na may ipapakita ako sa inyong hiwaga na hindi tayong lahat ay mananatiling natutulog or patay. Ang term na ginamit dito ni Apostle Paul sa patay ay natutulog. Kasi kung believer tayo ni Lord at tayo ay follower ng Panginoon, natutulog lang talaga tayo sa paningin ng Diyos. Kagaya nitong pagtulog natin sa gabi. Yan ay simbolo ng kamatayan. Kaya tingnan mo, pagtulog natin sa gabi, nagigising tayo kinaumagahan. Tama? Kagaya ng araw. Sisikat siya sa alas 6 or alas 5 pasado, tapos lulubog siya sa alas 5 pasado or alas 6. So ang buhay ng tao parang araw. Matutulog tayo sa gabi, gigising tayo sa umaga. Tama po? So, pag namatay tayo, kung Christian ka, believer ka, followers ka ni Lord, matutulog ka lang sa pansamantala. Hanggang sa dumating ang Panginoon, doon ka magigising. Okay? Doon ka magigising pagdating niya. Hindi ka mananatiling natutulog or patay. Pero ang tanong, lahat ba ng patay gigising sa pagdating ng Panginoon? O meron lamang mga magigising talaga na patay? Hayaan natin ang Biblia sumagot dyan. Sa aklat ng John chapter 5, mga kapatid. Amen? Hayaan natin ang Biblia ang sumagot sa ating tanong. Kung sa araw ng Panginoon, lahat ba ng patay ay magigising o may pili lang na patay?
nagigising at sila yung mabubuhay lamang at ang mga ibang patay ay mananatili pa rin sa libingan. Okay? So dito sa John chapter 5 verse 28 hanggang 29. Pakibasa, mga kapatid. Sabi po dito mga kapatid sa John chapter 5 verse 28, "Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave shall hear his voice." Sa Tagalog, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Tuloy. 29, "And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay pagkabuhay na maguli sa paghatol. Maraming salamat. So dito po sa John 5 verse 28 to 29 ay may sinasabi po rito na darating ang araw na lahat ang mga patay ay makakarinig ng tinig ng ating Panginoon. Okay? At sa kanilang pagkarinig sa tinig ng Panginoon, sabi rito, ay babangon ang mga patay patungo sa pagkabuhay. And then may mga patay na babangon naman sa pagkabuhay sa paghatol. Ibig sabihin, may dalawa pong klaseng pagkabuhay. At itong dalawang klaseng pagkabuhay na to ay tumutukoy sa pagkabuhay patungo sa buhay na walang hanggan, at ang ikalawa, pagkabuhay patungo sa kapahamakan. Ang tanong, magsasabay ba ang pagkabuhay ng masama at mabuti, o magkahiwalay ito na mangyayari? Hayaan natin ang Biblia sumagot ulit dyan, Revelation 20, verse 4 hanggang 5. Sabi po dito mga kapatid sa wikang banyaga, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years." Sa Tagalog, "At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang..." So, nalobat ko. Nalobat? Ito lang yan. Pwede pa yan. Ano nalobat? Ay, ito? Ako. Sorry. Ito to. Ano basa? Saan ako din? Ayun. Verse 5. Verse 5, "Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So dito po sa Revelation 20 verse 4 to 5 ay may sinasabi po dito na dalawang pagkabuhay, magkahiwalay. Ang unang pagkabuhay ay pagkabuhay ng mga matuwid. So, sa pagdating ng Panginoon, mauuna po ang mga taong tumanggap sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, hindi lahat ng patay ay babangon. Maiiwan po ang mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Ang unang babangon ay ang mga tumanggap lamang sa ating Panginoon. At ayon dito po sa Revelation 20 verse 4 to 5, kasama tayo ng ating Panginoon na maghahari ng 1,000 taon. 1,000
years. Ano ang millennial reign? 1,000 years. So, si Lord Jesus Christ ay bababa mula sa langit, sakay ng maputing kabayo. Amen? Kasama tayo. At sa kanyang pagdating sa second coming, siya'y darating sa alapaap at bubuhayin tayo sa mga patay. So, ang unang mabubuhay lamang yung mga naglilingkod sa kanya. Yung mga patay na iba na hindi naglingkod sa kanya, mananatili sila sa libingan. Walang babangon sa kanila. So, sino po sa inyo ang gustong sumama sa first resurrection sa pagdating ng Panginoon? Amen. Mapalad kasi yung mga unang babangon. Okay? Kasi, yung mga unang babangon, siya yung sinasabing mararapture. Sila yung isasama muna ng Panginoon sa kanyang kaharian pag dumating siya. Right? So ngayon, sa kanyang pagdating, yung mga special na babangon na mga patay, yung naglingkod sa ating Panginoon. Yung mga hindi naglingkod, pasensya na, hindi sila kasama. Tama? So nakakalungkot po yung hindi makakasama. At kung bakit hindi sila makakasama, hindi dahil sa ayaw silang isama ng Panginoon. Kaya sila hindi na isama kasi ayaw naman nilang maglingkod sa Panginoon. Siyempre, ang isasama ng Panginoon, yung mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen? Amen. So, ngayon, yan ang tinatawag na first resurrection. Unang pagkabuhay na maguli. Okay? And then, alright, ganito pa ang sinasabi sa Biblia, Tagalog na lang, Yes po. Pastor, para diretso na. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. Ito yung actual po na mangyayari sa araw ng pagdating ng Panginoon sa first resurrection. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. Imagine niyo po habang binabasa kung ano ang nangyayari at mangyayari sa araw ng pagdating ng Panginoon. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalin ng Diyos na kasama niya. Yung natutulog, yun po yung namatay na una na sa atin. Tuloy? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. And then, Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailan man. Amen. Praise the Lord. So nakita po ninyo mga kapatid, dalawang bagay po ang magaganap sa pagparito ng Panginoon. Una, yung mga naunang namatay sa atin, natutulog lang sila. Gigisingin sila ng tinig ng Panginoon at bubuhayin sila sa mga patay. Alright? At pag sila'y nabuhay na sa mga patay, mga kapatid, tayo naman daw, na ni Lord na believer, Christian, tayo naman ang babaguhin. Ibig sabihin, itong katawan na to, i-change ni Lord. Kasi ito may blood ito eh. At kapag sinugatan mo to, lalabas yung dugo. Tama? So kailangan baguhin ng Diyos ang katawang ito kasi hindi to welcome sa langit. Itong katawan na to hindi welcome sa langit. Bakit? Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, basahin natin, no? Bakit hindi welcome sa langit ang ating laman? No? Siguro nagtataka kayo, bakit hindi welcome itong laman na to, di ba? Sa langit. Okay, basahin natin ang sinasabi ng banal na aklat, mga kapatid, tungkol dito sa 1 Corinthians 15 verse 50, bakit hindi welcome ang katawang ito sa langit? Okay?
Sabi po dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Talay ng Diyos. Kita nyo po, kahit artista ka pa, amen? Kahit napakaganda mo at napakagwapong lalaki mo, hindi ka pa rin welcome sa langit sa lamang ito. Amen. Alright? So doon sa langit, walang pagandahan, pamatsuhan, okay, paputian. Basta nandito sa katawang ito, hindi welcome sa langit. Amen. Liwanag po ba yun? Flesh and blood shall not inherit the kingdom of heaven. Kaya kailangan baguhin to. Amen. Okay? At kung believer tayo, sa pagdating ng Panginoon, mararanasan mo yung sinasabing body change. Mababago yung katawan mo. Amen. Alright? Saan mababago? Sa katawang walang kamatayan. So, machi-change ka, katawang walang kasiraan. Yung moment na dumating si Lord sa lupa, dito sa alapaap, babaguhin niya yung katawan natin, tayo mga buhay. Pero bago tayo babaguhin muna yung mga nauna sa ating Christian na namatay. Amen. Kasi hindi raw tayo pwedeng mauna sa mga namatay. Kailangan yung mga namatay muna ang unang babaguhin ng Panginoon. At once na na-resurrect na sila from the grave, okay po? Once na bumangon na yung mga Kristiyano sa mga patay, tayo naman ang isusunod ng Panginoon na babaguhin. Amen. Nasundan po natin? Hallelujah. Amen. Okay, bakit hindi pa papasukin itong flesh and blood sa langit? Ang sagot ay matatagpuan sa Psalms 51 verse 5. Pakibasa. Sabi po dito mga kapatid sa Psalms chapter 51 verse 5, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So galing kasi sa masama itong laman na to. Amen. At galing sa pagnanasa. Yes. Kita nyo? Itong laman natin, alam niyo kung saan galing? Sabi ron, shapen in iniquity. Kailangan magnasa yung father and mother mo sa isa't isa para lumabas ka. So hindi pinapapasok sa langit itong laman natin kasi galing ito sa masama o pagnanasa. At sa langit kasi walang marumi na pinapapasok. Pansin nyo? Ngayon, paano ito makakapasok sa langit kung hindi welcome? Kailangan babaguhin. Amen. Sa pagdating ng Panginoon, babaguhin yung laman natin ng laman na walang kasiraan at walang kamatayan Amen. para makapasok siya. So, pansinin ninyo, mga minamahal na kapatid, ang paglabas ng laman natin sa mundo galing sa pagnanasa ng tatay at nanay ay hindi paraan ng Diyos. Paraan ito ng dyablo na ibinulong kay Adan at Eva. Yes. Parang itanong nyo, Brother Selly, sabi nyo, Elder, kung hindi naman magnanasa ang magulang sa isa't isa, paano tayo maipapanganak? Tama? Amen. Paano tayo lalabas kung hindi magkakaroon ng pagnanasa ang mga magulang sa isa't isa? Tandaan natin mga kapatid na si Adan, ang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos, saan galing? Saan galing? May tatay ba si Adan? Wala. May nanay ba si Adan? Wala. Basa, Genesis 2:7. Sabi po mga kapatid, dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at tiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So nakita nyo mga kapatid, saan galing si Adan? Sa pagnanasa ba ng magulang at wala naman magulang si Adan eh. Amen. Kundi ang Diyos, tama? So makikita nyo mga kapatid, sa Diyos walang imposible.
Yes. Pwedeng lumikha ang Diyos ng tao na walang pagnanasang involved. At si Adan ang produkto Mhm. ng creative spoken word power ng Diyos. Tama po? True. Amen. May nanay ba si Adan? May tatay? Wala. Tama? Yes. Wala rin siyang mga kapatid. So, ibig sabihin, posible sa Diyos gumawa ng tao na hindi galing sa pagnanasa. Mhm. Tama po? Amen. Maliwanag po ba yon? Amen. Amen. Isunod natin si Eva. Saan galing si Eva? Galing ba sa tatay at nanay niya? Ayan natin ang Biblia sumagot dyan. Genesis chapter 2, verse 21. Sabi po dito mga kapatid, at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. Oh, kita nyo mga kapatid, saan galing si Eva? Hindi siya galing sa pagnanasa ng tatay at nanay kasi wala namang tatay at nanay si Eva. Si Eva ay galing sa tadyang ni Adan. Amen. So ang ginawa ng Diyos, iyon ang kauna-unahang operasyon Amen. na nangyari sa mundo. Nag-opera ang Diyos. Amen. At kumuha ng rib galing kay Adan at ginawa niyang babaeng si Eva. Mhm. Walang tatay at nanay si Eva. Tama po? Tama. So kaya ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Gumawa ng tao na hindi galing sa pagnanasa. At yun talaga ang original plan ng Diyos. Gagawa siya ng tao na hindi galing sa pagnanasa at yung mga taong yon ay mananatiling banal sa Kanya. Amen. Tama? Kaya lang, merong laging kontrabida ang Diyos. Amen. At yun ang si Satanas. Mhm. So, si Satanas ay isang matalinong nilikha din ng Diyos. Mhm. Sa katunayan, si Satanas, bago naging Satanas, tinawag siya sa Isaiah 14 na kirubin. Amen. Tagabantay ng trono ng Diyos sa langit. Pero siya ay nagsimulang magmataas. Mhm. Tama po? Amen. At mula nung mahulog si Satanas mula sa langit, lahat ng ginagawa niya ay puro kasiraan ng programa ng Diyos. So nakita ni Satanas, yung ginawa ng Diyos, walang pagnanasa, ang mga magulang lumabas si Adan, lumabas si Eva, pinutol niya yon. Sinira niya yon. At ang inintroduce niya kay Eva, yung pagdami ng tao na may pagnanasa. At nangyari yan sa Genesis 3. Pakibasa, nung kausapin ni Satanas si Eva sa pamamagitan ng serpente. Pakibasa, Genesis 3:1-5. Sabi po dito mga kapatid, sa Tagalog, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilika ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. At dapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Last verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Alright, so nakita ninyo mga kapatid, ang kwento sa Genesis 5, tama? Na sa kwento ng Genesis 5 ay merong ahas doon, no? Na nagsasalita. Tanong, ang ahas ba ngayon nagsasalita? Hindi, di ba? Kahit anong gawin mo, walang ahas ngayon na nagsasalita. Tama. Kahit pakausapin mo ng kausapin yung ahas na yan, hindi ka niyan sasagutin. Pwede ka niyan tuklawin. Tama? Pero yung sasagot siya sa'yo, hindi mangyayari yon. Pero,
Backward tayo. Doon sa Genesis, ay meron doon ahas na nagsasalita. Tama? Amen. At nakapagtataka na itong ahas na to ay mas matalino pa sa tao kay Eva. Tama? Kasi nadaya niya si Eva. Ibig sabihin, mas tuso siya kay Eva. Tama? At dahil sa kanyang katusuhan, si Eva ay natukso niya. Alright? At tamang sabi sa Genesis 3:1, na nung panahon na yon, ang pinakamatalinong hayop sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang serpente. Basa uli, Genesis 3:1. Sabi dito, ang ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? Tingnan nyo, pinakamatalino pala ang ahas nung unang panahon sa lahat ng hayop Amen. na nilikha ng Diyos. Tingnan nyo ngayon, ang pinaka matalino sa lahat ng animal kingdom ay ang chimpanzee. Tama? Kasi ang chimpanzee ay natuturuan na siyang maging waiter ngayon. Ang chimpanzee ay natuturuan na rin magmaneho ng kotse. Tama? At yung ibang mga hayop, natuturuan din ng tao. Yung mga dolphins, yung mga parrot, natuturuan magsalita. So matatalino ang mga nilikha ng Diyos na hayop. Tama? Amen. Pero ang pinakamatalino sa lahat noon ay ang serpente, ang ahas. Nakakapagsalita siya at mas matalino pa siya kay Eva. Kaya niya nadaya si Eva. Pero ngayon, pag tinignan mo ang ahas, nakakatakot. Pag nakita yan ng mga kalalakihan at lalo kababayan, nagsisigawan na. Diba? Panic mode na. Takot na takot tayo sa ahas ngayon. Pero noon, ang ahas ay hindi kinatatakutan ni Eva. Bakit? Hindi natatakot si Eva sa ahas noon. Samantalang ngayon, takot na takot tayo. Tama? At bakit si Eva hindi natatakot sa ahas noon? Ito ang paliwanag ni Propeta William Branham kung bakit hindi takot si Eva sa ahas noon. Ito ang sabi ni Propeta Branham sa kanyang mensahe, An Exposition of the Seventh Church Age, the Ephesian Church Age. Sabi niya rito, the word says that Eve was beguiled by the serpent. Kayong mga observer ng word, i-type nyo sa Google o sa AI yung beguiled. Sapagkat yun ay may malalim na kahulugan. No, yung beguiled. Ang ibig sabihin ng beguiled, sabi ni Propeta Branham, ay siya ay tinukso ng ahas na merong kalibugan. Ayan. Kaya sa Genesis 3:1, sabi rito, sinasabi na ang serpente o ahas ang pinakamatalino sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Kasi ang hayop na to, sabi ni Propeta Branham, ang ahas na to, siya ang pinakamalapit ang mukha sa tao. Pero siya ay animal. Amen. Kaya nga serpente siya eh. Animal kingdom siya. Pero ang sabi ni Propeta Branham, siya ang pinakamalapit ang mukha sa tao. Siya ay nakapagsasalita at siya ay nakatayo, naglalakad, at siya ay nasa pagitan ng chimpanzee at tao. Ayun. Okay? Kaya pala ang mga scientists ngayon ay nagpahayag sa buong mundo na meron pa daw nawawalang species between chimpanzee and an human kingdom, human. At sabi nila, yun yung nasa gitna ng tao at chimpanzee. Pero hindi nila matagpuan. Tama. Hinuhanap ng mga scientists hanggang ngayon yung missing link na buto
between animal kingdom and human kingdom. Hindi nila natagpuan hanggang ngayon. Matatagpuan pa ba nila? Hindi na. Amen. Kasi hindi na matatagpuan ng scientist yung buto ng serpente kasi kung titignan natin mga kapatid, itong serpenting ito mga kapatid, kung babalik tayo sa Genesis, Brother Jason, Amen. no? Nung nagalit ang Diyos sa serpente dahil sa ginawa niyang panunukso kay Eva, binago ng Diyos. Sundan mo dyan kung saan binago? Nga po. No? Sinumpa ng Diyos ang serpente. Pakibasa. Sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 14 sa Tagalog, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So dito binago ng Diyos ang make-up ng serpente. Dito. Na change. Okay? Dati ang serpente nakatayo. May mga paa, may kamay. Amen. Ang serpente ay nakapagsasalita at mas matalino kaysa sa tao. Kaya hindi natakot si Eva makipag-usap sa serpente. Amen. Okay? Siya ay komportable na nakikipag-usap sa serpente. Kasi sabi ni Brother Branham, yung serpente sana na yun sana yung hardinero at katuwang ni Adan tsaka ni Eva sa Garden ng Eden. Tama. Yun ang magiging utusan nila. Pero ang nangyari, pinoses ni Satanas yung serpente. Kasi alam natin na si Satanas kaya niyang lumukob sa hayop at sa tao. Pero ang Diyos hindi siya lumulukob sa hayop. Sa tao lang siya lumulukob. Yes. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of the Holy Ghost. Amen. Amen. Pero ang Diyos hindi nagtitemplo sa aso. Ang Diyos hindi siya nagtitemplo sa hayop. Sa tao lang siya nagtitemplo. Pero ang diablo, pwede siyang pumasok sa hayop kagaya ni Legion nung pinalayas ni Jesus yung Legion, 12,000 demons doon sa Amen. sa Baliw, sa Gadara. Nakiusap yung mga demonyo na kung pwede silang lumipat sa mga baboy. At pinayagan sila. Kaya lumipat ang mga demonyo sa mga baboy. Amen. Kaso hindi kinaya ng mga baboy yung energy ng mga diablo, nagwalay mga baboy, tumalon sa dagat at nangalunod. Tama? Tama. Amen. Amen. So nakita natin dito mga kapatid, alright, na yung serpente na katuwang sana ni Adan tsaka ni Eva doon sa Garden ng Eden, yun ang ginamit ni Satanas, yun ang kanyang nilukuban. Yun ang kanyang pinasukan at yun ang kanyang ginamit para tuksuhin si Eva. Na yung programa ng Diyos ng pagdami ng tao na dapat hindi sa pagnanasa, pinalitan ng diablo ng karnalidad. Amen. Tama? Tama. Amen. Nasundan nyo ba nga mga kapatid? Sinira ni Satanas yung original plan ng Diyos. Kaya eto tayo ngayon. Mga kapatid, lahat ng bata na isisilang, mga kapatid, lahat ng bata na isisilang ng babae, Tama. mula nung tuksuhin, mga kapatid, ng serpente, si Eva, mamamatay na. Lahat ng bata na isisilang sa Job 14:1, mamamatay na siya. At mapupuno yung bata na yon ng sakit, ng problema, at hindi pa siya tinuturuan ng sino man magnakaw, magsinungaling. Matututo na kasi nga yung laman ng batang yon ay galing sa masama. Amen. Pakibasa. Job 14:1. Sabi po dito mga kapatid sa Tagalog, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. O ito mo, pag silang pa lang nung batang yon, problematic na. Problemado na yung batang yon hanggang sa paglaki. Hindi mo man turuan magsinungaling yan,
Matututo yung bata yan magsinungaling. Hindi mo turuan magmura, matututong magmura. Hindi mo turuan gumawa ng masama, matututong maging masama kasi nga nandun sa nature ng kanyang flesh. Amen. Makasalanan. Kasi nga, yung programa ng Diyos na dati hindi by sex, na ngayon napalitan ng sex. Mhm. Yung mga sinilang by spoken word ng Diyos and power, creative, mga banal, si Adan tsaka si Eva. Mhm. Pero sabi ngayon ng Bible, ang mga batang isisilang ng babae after sex ay magiging mga masama at pakasalanan. At di lang yun, sa Job 15:1, dagdagan pa natin ang sinabi ng Biblia, 15:1. Job 15:1. Job 15:1, sabi dito na magkagayoy sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi. Tama po. 15:1. Job 15:14 pala, sorry. Sabi po Sorry. dito mga kapatid, sa Job chapter 15 verse 14. Ano ang tao upang maging malinis at siyang ipinanganak ng babae upang siyang maging matuwid? Alright, salamat. So, ibig sabihin, ito na yung katangian ng bata after sex. Mhm. Maiksi ang araw, masama, puno ng problema, at sabi rito, yung batang yon ay hindi siya magiging banal sa paningin ng Diyos kasi galing siya sa masama, pinaglihi sa masama lahat ng bata. Mhm. Kaya tamang sabi ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid. Mhm. Romans 3:23, walang matuwid, wala. Na mga pag-iisip. Pag iyong inalam ang ibig sabihin ng beguiled sa mga dictionary, ang ibig po sabihin ng beguiled ay sa Greek word ay exapataw. Ang ahas ay hindi siya dating gumagapang at mula ngayon kakain ka ng alabok. Ibig sabihin hindi alabok ang kanyang pagkain. Ang ahas ay dating nakatayo, nagsasalita, pinakamatalino sa lahat ng animal kingdom, ngunit siya ginamit na instrumento ng diablo para yung programa ng Diyos na pagdami ng tao na walang halong pagnanasa ay masira at mapalitan ng pagnanasa. Kaya ngayon lahat ng tao na dumami sa mundo, saan galing? Sa pagnanasa. Tama? Tama. Kaya ang ginagawa ngayon ng diablo, pinapaganda lahat ng babae. Mento ni Satan kagaya rin sa Genesis sa paggawa ng kasalanan. Tama? Maliwanag po ba? Amen. Amen. Kaya beauty is of the devil pag hindi marunong magdala. Amen. Tama? Tama. Tingnan mo mga artista, yung mayaman dahil sa kanilang kagandahan. Nakikipaghalikan sila sa screen nilikhang lalaki at babae para sila'y maging halimbawa ng sexual intercourse sa buong mundo para ang kasalanan ay sumagana. Hindi masama maging maganda. Hindi masama maging gwapo. Hindi masama maging... Ito yung kauna-unahan yung nakarinig ng ganitong paliwanag. Diba? Hindi ito na ipapaliwanag halos sa mga simbahan at mga relihiyon. Pero ito yung mga hiwaga ng Bible, amen, na nakatago sa Bible. Na tao ngayon ang hindi namumulat sa katotohanan ito na nakatago sa Bible. Tama po? Amen.